Salvation po, ito po yung kaparaanan para malaman natin na mayroong kaligtasan. Kaligtasan po ng ating kaluluwa. Ang ating pinag-usapan dito ho, paano ba magkaroon ng kaligtasan ang ating kaluluwa? So, ang atin hong kaluluwa ay kailangan ng magkakaroon ito ng kasiguraduhan sa langit. Dahil si Kristo namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Tingnan niyo, bakit namatay si Kristo sa krus? Para sa ating mga kasalanan. Para sa ating mga kasalanan. Now, ano itong kasalanan na tinutukoy ni Kristo? At anong dahilan? Bakit siya namatay dito? So itong kasalanan ito yung kasalanan na mamana natin kay Adan. At ito yung kasalanan na magbubulid ng ating kaluluwa sa impyerno. Ngayon, si Kristo namatay dito para hindi na tayo pupunta sa impyerno. Subalit may mga certain requirements na dapat nating maintindihan. Doon sa ating mga bisita, Pangasinan, sa Borongan. Mayroon mga bagay na dapat nating maintindihan sa pagkakaalam po natin kung bakit siya namatay sa krus. Itong kasalanan ito ho ay ikamamatay ng ating mga kaluluwa. Paano mamamatay? Itatapon ang ating kaluluwa sa impyerno. Alamin natin sa umagang ito, para maiwasan ho na ang ating kaluluwa ay mapapunta sa impyerno, atin hong alamin kung ano ho mga kaparaanan na inuutos po ng Biblia, itinuturo po ng Panginoong Hesus sa atin. Now, sa Matthew chapter 10, verse 28, basahin nyo dyan sa Borongan. Basahin nyo dyan. Matthew chapter 10, verse 28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Okay, so, tingnan ninyo may langit po at may impyerno. Ang pupunta sa langit, kaluluwa. Ang pupunta ho sa impyerno, kaluluwa. So, dalawang pupuntahan ng iyong kaluluwa. Pag hindi mo alam na ikaw ay sigurado sa langit, automatic po, sa impyerno ka. Kaya nga po ang Biblia nagsasaad, bago ka mamatay, kailangan masisigurado mo ang langit. Marami nagsasabi na wala daw hong nakakatiyak ng langit. Wala daw hong nakakatiyak po ng kaligtasan. Yan ay sabi po ng mga tao yan. Ang tanong, ang kamatayan ba'y sigurado? Okay. So, ibig sabihin, pag sigurado ang kamatayan, sigurado ang impyerno. Sigurado ang langit. Ngayon, sa umagang ito, titinan ho natin kung ano bang dapat gagawin ng isang tao ayon sa Bible na sa oras na siya mamatay, masisecure niya ang kanyang kaluluwa sa langit. Napapansin ninyo? Ang sinabi po ng Biblia, lahat po tayo'y makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya nga po si Kristo namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ang sinabi ng Biblia po, ang kabayaran ng kasalanan ay hindi
natin pwedeng tanggihan ito eh. Ito yung tinuturo lagi ng Biblia na walang taong pwedeng tumanggi. Kahit anong tanggi mo, hindi ho, mayaman, mahirap, anong mga estado mo sa buhay, hindi ho talaga pwedeng baguhin ito. Ang kabayaran ng kasalanan ay, kaya ikay mamamatay, unang-una, ikaw ay pangalawa, experience ka ng kamatayan. Ito ang tinutukoy dito, yung kasalanan po ng ating kaluluwa at spirit. No, pakatandaan ho ninyo na mayroong tinatawag na langit at may tinatawag na impyerno. Itong kaluluwa pupuntang langit at itong kaluluwa pupuntang impyerno. Paano natin maiwasan na itong kaluluwang ito ay pupunta ng impyerno? Kaya nga ho, alamin natin ang Bible. Ang sinabi ng Biblia, tayo ay makasalanan. Tayo ay mamamatay. Sino kaya hindi mamamatay? Taas ang kamay. Yung hindi mamamatay. Lahat po mamamatay. Kaya, ang kaluluwa, ang sinabi ng Panginoon Hesus, napakaliwanag. Huwag katakutan ng pumatay ng katawan. Katakutan mo ang pumatay ng iyong kaluluwa saan? Sa impyerno. Lagi mo sinasabi na ang katawan ay pinanahanan ng kaluluwa. At ang katawan natin parang bahay. Hey, eyes on the board. Ang katawan natin parang bahay. Ang bahay, may nakatira. Ang nasasaktan, hindi yung bahay, kung hindi yung nakatira sa loob ng bahay. Ang ating katawan, may nakatira. Ano? Kaluluwa. Itong nagsasalita. Ito yung nasasaktan. Pag ito'y umalis, at pupunta ang impyerno, ikawawa kayo. Ang inyong katawan, bulok na. Ang inyong kaluluwa, nasa impyerno, nakakaramdam ng sakit, hirap, hapdi. Kaya kami narito, nagsishare kami ng Gospel of Salvation. Bago mamatay, kailangan alam mo ang iyong kaluluwa saan pupunta. Kasi pag hindi, sa impyerno ang punta niyan. Napapansin ninyo? Now ngayon, atin hong alamin, atin hong pag-aralan, ang alin? Yung atin hong kaluluwa, na sa oras na ito'y mamatay, isecure natin sa langit. Kasi pag sa impyerno, kawawa po tayo. Saan ang iyong kaluluwa at espiritu? Kaluluwa at espiritu. Ano ba yung kaligtasan? Ano ba yung word na kaligtasan? Ano ba yung word na salvation? Ang word na salvation ho, kung titinan ho natin sa pag-iwas sa danger. Kung ibo-broad ho natin ang explanation ng salvation, pakatandaan ninyo ha, ang salitang salvation po refers to our souls and spirit. Right? Ito ho ay tumutukoy doon sa delikadong lugar. Ano yung lugar na yan? Impyerno. Yun ho ang danger na lugar. Kaya ho, tumutukoy ho sa salvation. But, ang Biblia, nagsasaad na ang impyerno ho ay
lugar ng pagdurusa. Pag ang kaluluwa mo nakaroon, magdurusa ka, walang katapusan. Yun ho malaking problema. Kasi ang tao ho ay sanay sa relihiyon. Hindi naman itinuturo ito ng relihiyon. Walang relihiyon nagtuturo nito. Kung mayroon man, sasama ako doon. Ang itinuturo ng relihiyon, sila ang tama. Yung iba'y mali. Pero tayo rito, hindi tayo nagtuturo ng relihiyon. Ang itinuturo natin, hindi maaaring tanggihan ng tao. Hindi maaaring aayawan ng tao. Una, tayo ay Kasalanan. pag sinabing hindi, mali yan. Pangalawa, ang kabayaran ng kasalanan ay kaya tayo namamatay ho. Dahil tayo ay kaya ho ang Panginoong Hesus namatay sa krus para magkaroon katubusan ng ating kaluluwa. Sino rito ang nakakaalam kung kailan siya mamatay? Kung walang nakakaalam, totoo ba na tayo mamamatay? O, sinabi ho. Ang kabayaran ng kasalanan, basahin natin. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Totoo o hindi? Sabihin, totoo ang Biblia. Ang sinabi ng Biblia, tayo'y makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan ng kaluluwa, kasalanan ng kaluluwa. Pantatlo ho, kaligtasan ng Kaluluwa. pag sinabing kaligtasan ng kaluluwa, na sa oras na ikay mamatay, sa halip na ikay pupunta ng impyerno, hindi ho papayag ang Panginoon. Siya ho ang namatay sa krus para ikaw ay hindi na mamamatay sa impyerno. Ang kaligtasan ho na tinutukoy ho ng Biblia ay kaloob. Ang kaloob ba sa palagay ninyo may bayad o wala? Linawin natin. Ang kaloob baga may bayad o wala? So, ibig sabihin, kusa mong maangking, kusa mong matanggap na walang bayad. Ang may bayad ay pagtatrabahuan mo para babayaran ka. Pero itong kaligtasang ito'y kaloob. Anong sinabi ng Biblia? Ikaw ay makasalanan, ikaw ay mamamatay, ay kaloob ay buhay na walang, ang buhay na walang hanggan, baga hindi ka na mamamatay. Ang buhay na walang hanggan, hindi ho sa impyerno. Kasi ang impyerno ho, kamatayang walang, kaparusahang walang hanggan. Ang ano ho, ang langit ho, buhay na walang hanggan. Dapat maintindihan natin. Ngayon, sapagkat ang Diyos nagbibigay ng kaloob, at ang kaloob na ito ay eternal life. Anong gagawin natin para magkakaroon ho tayo ng kaloob? Course, tatanggapin ho natin ang kaloob. Ano ang kaloob? Buhay na wala sa pamagitan nino. Basahin natin. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Oh, tinanong ninyo. Ang kaligtasan ho ay kaloob. Pag hindi mo tinanggap, maangkin mo. Hindi. Para maangkin mo, kailangan tanggapin mo.
Ngayon, pag tinanggap mo, ano mangyayari sa iyo? Ang buhay ho na walang hanggan kaloob. Walang bayad. Pag tinanggap mo, maangkin mo. Pag naangkin mo, ano ngayong mangyayari sa iyo? Okay, basahin natin. For you have not received the spirit of slavery, leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. Okay. Ano ang kaloob? Buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan kaloob. Pag tinanggap mo, ang sinabi ng Biblia, ikay nagiging anak. Ng Diyos. Kailan ka naging anak? Pagsama mo sa relihiyon o pagtanggap kay Kristo? Pagtanggap kay Kristo. So walang connection ng relihiyon dito. Napansin ninyo? Nung tinanggap mo ang Panginoon, ang sinabi ng Biblia, ikay naging anak na. Pag sinabing anak, mayroon kang personal na relasyon saan? Sa Ama. Sa Diyos. Ang tanong, paano ko mapatunayan na, Sir, Pastor, na pag tinanggap ko si Kristo, ako nga'y anak ng Diyos? Paano ko mapatunayan? 16. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Alam niyo sa batas ho, pag ang witnesses ay madami, matibay. Diyan ho, may dalawang? Sino? Holy Spirit and yun? Paano papasok itong mga bagay na ito? Pag tinanggap mo ang Panginoon, ikay naging anak ng Diyos. Ang nagpatutuho, ang Diyos at ikaw. Na ikay anak na? Napapansin ninyo? Ang tanong, paano ko mapatunayan na pag tinanggap ko si Kristo, ako nga'y anak ng Diyos? Pinapatutuhanan ho ng Panginoong Hesus. Ha? Ng Holy Spirit at yung Spirit mo ang nagpapatunay na ikay anak ng Diyos. Kailan ka naging anak ng Diyos? Nung tinanggap mo ang buhay na walang hanggan. Kaya ang kaligtasan hindi mabuting gawa. Ang kaligtasan hindi paggawa ng mga bagay na mabuti. Ang kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos. Bakit ka binigyan ng Diyos ng kaloob? Eh, makasalanan ka nga eh. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ka mamamatay sa impyerno eh. Kasi ikaw ay Kasalanan. si Kristo namatay sa krus. Instead na ikaw ang namatay, siya ang namatay para sa iyong. Kaso lang, dapat tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Now, pag tinanggap mo siya, ikay naging anak ng Diyos. Tanong, kailan ka naging anak? Sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, sa pagsama sa reliyon, o pagtanggap kay Kristo? Tanggap. O, ulitin natin, basahin natin. Para maintindihan. Tagalog. 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. O, tinan ninyo. Kailan ka naging anak? Sa pamagitan ho ng pagtanggap. Anong tinanggap mo? Kaloob. Anong kaloob? Buhay na walang? Kanino? Kay Jesus Christ. Okay, nasa iyo na ngayon. Ang buhay na walang hanggan. Paano kung mapatunayan? Pinatunayan ng Panginoong Sus na ikay anak niya. 16? Romans 8:16. Kaya ang kaligtasan ho, ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan, ito'y bigay ng Diyos. Hindi ito galing sa tao. Ito'y galing mismo sa ating Panginoon. Now, pag ikay anak, tagapagmana ka. Walang anak, ngayon nga, illegitimate child, nagmamana na rin eh. Sa batas eh. Lalo na kung ikaw illegitimate. Totoong anak. Magmamana ka.
Anong mamanahin mo? Langit. Alin ang magmamana? Kaluluwa mo. Papansinin nyo. Kaya nga mahalaga ang kaluluwa. Kaligtasan ng kaluluwa. Ang kaligtasan ang pinag-usapay kaluluwa, hindi yung katawan. Kasi ang sabi ng Panginoon Hesus kanina, huwag mong katakutan nung pumatay ng iyong bagkos yung pumatay ng iyong kaluluwa saan? Sa Alam niyo po, ang impyerno ho, apoy. Pag kayo nagluluto at natalamsikan kayo ng mantika, ay ano bagang sakit? Lalo na ho, kung kaluluwa mo, isugba do sa apoy. Ano na nang mangyayari sa buhay mo? Ayun, iglesia na yung ano ni Sister Rubian. O, ano ngayon? Langoy. Yun ho ang problema eh. Namamatay kasi ang tao ba? Okay. Anong gagawin natin ngayon? Tatanggapin natin ang Panginoon. Pag tinanggap natin ang Panginoon, sa anong paraan? Ipapahayag. Papahayag sa bibig. Sumampalataya sa puso. Magkakaroon ka ng kaligtasan. Ang tao nagpakahirap, pupunta pa ng nahulugang tak-tak, punta pa ng Banawag, Manawag. punta pa ng malayo pa doon, sumay. Ha? Mayroon pa. Ubando, Bulacan. Malapit-lapit. Sasayaw-sayaw. Hindi po. Very simple lang naman ang salvation eh. Sumampalataya ka. Aminin mo na ikay makasalanan. At tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon sarili mo tagapagligtas ng iyong kaluluwa. It's a very simple. Hindi na, wag na nating gawing komplikado. Aminin mo na ikay makasalanan. Aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong kaluluwa. Aminin mo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon sarili tagapagligtas. Ipapahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig. Sumampalataya sa iyong puso. Maliligtas ka. Very simple. No, ngayon, ang tanong, handa po ba tayong tanggapin ng Panginoon? Yung bisita natin sa Pangasinan, handa po ba natin tanggapin ng Panginoon? Sa Burungan, handa po ba natin tanggapin ng Panginoon? Kasi ang kaparaanan po ng kaligtasan ay pagtanggap kay Kristo, hindi sama sa relihiyon. Di ba? So, kung willing kayong tumanggap sa Panginoon sa oras na ito, sumunod kayo sa panalangin. Ito ay panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Pikit po tayo lahat. Pikit ho natin ang ating mga mata, iyuko po natin ating mga ulo, at yun hong hindi pa po nakasigurado ng kaligtasan sa langit, sumunod po sa panalangin. Panginoon, narinig ko ang mensahe ng kaligtasan. Nalaman ko na ako ho'y isang makasalanan. At nangangailangan ako ng tagapagligtas ng aking kaluluwa. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Patawarin po ninyo ako. Pumasok ka sa puso ko. Manahan ka sa buhay ko. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Very simple. Sabi ko nga sa inyo, sa Biblia ho, 4 na puso tumanggap kay Kristo. Sa akin ho, 2
dalawang manliligaw sa isang babae. Yun totoo at hindi. Pagtanggap kay Kristo, pag totoo, magbabago ang buhay. Mr. Michelle, tinanggap mo ang Panginoon, automatically ang buhay mo, binago ng Diyos. Mapalad ka, sister. Yun ho, ha?